Mapapait na karanasan naman po ang iniwan ng Bagyong Yolanda sa mga nakaligtas sa kalamidad. Narito po report ni Julio Segovia. Isa sa mga nakaligtas sa Super Typhoon Yolanda si Jay na taga Palo, Leyte. Nagbaka sakali at nakisakay siya sa eroplano ng Philippine Air Force pa Maynila para puntahan ang kanyang mag-ina. Ang kanyang mga galos, tila naging mga marka ng kalamidad. Pero ang mas nakalulungkot, ang pagkawala ng may 4 na pusa kanyang mga mahal sa buhay. Nakikita mo yung katawan ng yung mga kamag-anak mo. Yun ang masakit doon yung part na wala kang natulong. Ilan po sa mga kamag-anak nyo ang binawian ng buhay sa trahedya na to? More like nasa 40. Si Milja naman, naghahanap ng paraan para makapunta sa Balanghiga, Eastern Samar. Nag-aalala raw kasi siya sa kapatid at mga kaanak na hanggang ngayon ay hindi pa niya nakakausap. Hindi namin po sila makontak kasi wala pong naputol po yung signal ng pag-ano doon. Oo. Gusto po namin umuwi doon para maano ko po sila na ligtas po sila. Si Leyte Councilor Cristina Gonzalez Romualdez, naranasang kumapit sa kisame ng kanilang bahay na pinasok din ng mataas na bahang dulot ng storm surge. Emosyonal niyang ikinuwento ang sariling karanasan. Yung roof namin flew out na, kaya gumagano na yung ceiling, nag-move. I saw the water gushing in. So akala ko flood lang kasi maliit pa lang no, ganun wala. So we're still in the car. Nung tumataas na yung tubig, sabi ng driver ko, "Ma'am, kailangan lumabas na tayo kasi delikado na to." Tapos, mag-pray kayo, just call on to Jesus. For sure He'll protect us, nothing bad will happen to us. Ganun, yun ang ginawa ko the whole time. Halos buong bayan naman ng Giwan Eastern Samar na salanta ng bagyo. Lahat ng mga struktura, pati ang mga evacuation center, di nakaligtas. Isa naman sa mga problema ng lokal na pamahalaan ay kung paano nila maaabutan ng tulong ang kanilang mga island barangays, tulad ng Homonhon at Suluan Island. Lahat kasi ng bangka, nilamon na ng mga alon. Ang mga residente, wala nang makain. Halos ganito rin ang dinaranas ng mga taga Rojas City sa Capiz. Kulang ang supply ng tubig, wala ring kuryente. May mabibilhan man, halos doble naman ang itinaas sa presyo. Dahil sa matinding pangangailangan sa gitna ng kalamidad, talamak sa mga nasalantang mga lugar ang pagnanakaw. Labag sa batas ang pagnanakaw. Pero ayon sa mga eksperto, kailangan ding bigyang konsiderasyon ang kondisyon at sitwasyon ng sino mang nagkasala. Yung pagnanakaw talagang punishable by law yan. Ngayon kung hulihin man sila, sa palagay ko, it's a futile exercise. It should take a second priority doon sa search and rescue operations na nangyayari doon ngayon. Ngayon, kung hulihin man sila, sabi ko nga, justified yung pagkuha ng mga items na dahil sa matinding pangangailangan. Samantala, patuloy namang kinukumpuni ang mga napinsalang linya ng kuryente sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naibalik na kagabi ang kuryente sa ilang bahagi ng Negros area. Kasalukuyan ang isinasaayos ang mga tumumba nilang struktura sa Panay. Nananatili namang isolated ang area ng Capiz, Aklan, Antique at ilang bahagi ng Iloilo. Julio Segovia, GMA News.